Dom. At yan po, no, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Isaiah 66. At tayo nga po ay nasa verses 7 to 9. Yan, so makikita po natin yung title ng ating talakayan ngayon. Ayan, ayan po, okay na po. Yan, so tayo po ay sama po ng manalangin bago po tayo magsimula. Panginoon, na dakila sa lahat, maraming salamat po sa buong araw na ito, Panginoon, sa iyong patuloy na biyaya ng buhay, kalakasan, pag-iingat at proteksyon mo, Panginoon, sa bawat isa. Salamat sa oras nito. Kami po muli ay magkakaroon ng pag-aaral at pupatuloy ang pag-aaral tungkol sa verse 7 to 9. Kami po ay yung gabayan. Samahan niyo po kami at samahan niyo po ang mga kapatid na nasa online at kami dito sa church na patuloy kaming matuto, maunawaan ito at ito'y patuloy na may pamuhay at mapagbigay ng kapurihan at karangalan sa iyo. Sa iyo lamang po alat ang papulit parangal in Jesus' name. Amen. Ayan, so kagabi nga po ay natalakay natin ang verse 5 at verse 6 na tumutukoy nga po sa tumutukoy nga po doon sa sa vindication for the faithful or pagpapatibay ng Panginoon sa mga lingkod, no, sa mga tapat sa mga Israel, no, na dahil nga po sa kabila ng mga pangbabatikos, pangungutya, panghahamak at mga pang mga hadlang, no, upang dahil nga sila ay nagtuturo at sumusunod sa Panginoon. Hindi rin to iba sa panahon natin ngayon na kung sino yung sumusunod, no, sa salita, sa utos ng Panginoon ay kinamumuhian ng mundo, no. Alam natin na ito ay dahil tayo ay nandoon sa katwiran ay marami talagang may ayaw nito. Natalakay din natin kahapon na mayroon nga pong mga sitwasyon din sa ibang mga lugar na nagbabahagi ng katotohanan ng ebanghelyo at nakakaranas nga po ng matinding distraction or interruption sa mga ibang tao, no. At yung paalaala syempre ng dalawang talatang ito ay tayo ay manatili at patuloy na magtiwala sa Panginoon dahil ang Panginoon mismo ang gaganti. Kaya po tayo ay tuloy lang, no? Ito yung kanyang paalaala sa atin na kasama natin siya at siya yung magpapatibay sa atin, siya magpapalakas sa atin. So, maraming mga pagsubok, maraming mga hadlang, subalit nandito ang Panginoon, kasama natin siya, kasama natin ang Diyos na siyang tagapagtanggol, tagapagligtas natin. So nandun ang kanyang proteksyon at ang kanyang paghatol, no, sa mga kumakalaban sa kanyang mga lingkod. So yan, maingat, marami rin tayong napag-usapan tungkol sa mga sitwasyon na nararanasan ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. At again, palaging paalaala ng Panginoon na tayo ay patuloy na manatili at magtiwala kay Yahweh. Yan. So, nandun yung takot, nandun yung bigat, subalit pinapaunawa ng dalawang talatang ito na higit na mas kapangyarihan syempre ang ating Panginoon. Yan, so nandun yung pangako ng Panginoon na anuman ang hinaing ng mga tao, kung sila o tayo ay mas mahalaga pa rin na tayo ay nandun sa pagpapakumbaba. Dahil ang Diyos ang gaganti para sa atin. The revenge is mine, no? Nabanggit nga sa Romans, sa Deuteronomio, no? Yan. Okay? So, patuloy po tayo. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral sa verse 7 to 9. Yan. So, ito nga po yung ang mahimalang pagsilang ng Zion
at ang pandaigdigang epekto, no? At tumutukoy nga po ito sa biglang sa kapangyarihan ng Panginoon upang magbuo, maglikha o gumawa, no, sa kaligitnaan. Ayan, so ito ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Diyos na yun nga agad-agad na lumikha o tumubos ng isang komunidad na marami ang nauugnay dito sa mabilis na paglago ng simbahan, no? Nabanggit dito sa Gawa 2, no, yung sa pagkatapos ng Pentecostes at sa pambansang muling pagkabuhay ng Israel sa hinaharap sa Taga-Roma 11:26. Tiniyak ng mga talatang ito na ito ay nagbubukas ng sinapupunan na hindi na makakaramdam ng anumang sakit, no? Compare dun sa natural na nangyayari sa isang nagle-labor ay nararamdaman ng sakit bago mailuwal ang sanggol. Ito ay sinabi dito sa verse 7, ang aking banal na lungsod ay parang babaeng biglang nanganak. Kahit hindi pa sumasakit ang kanyang tiyan, isang lalaki ang kanyang inianak. So ito po ay tumutukoy sa isang pagsilang, no? Pagsilang tumutukoy sa isang panganganak na nagpapakita na isang mahimalang imahe na walang kahirap-hirap at hindi inaasahan. So ito ay usual nga po na nakakaranas ng sakit o ng pagli-labor ang isang ina bago tumanganak, pero dito ay hindi na dumaan, no, sa anumang kirot o sakit ang nanganak, no. Ito ay sumisimbolo sa biglaan at pambihirang katangian ng mga plano ng Diyos at sa kanyang kakayahang isakatuparan ng kanyang mga layunin ng walang paghihirap o pagkaantala. Makikita natin na tanging ang Panginoon lamang, no, ang may kayang gawin ito. At sino ba naman yung nag-labor na hindi nanganak na hindi nakaranas ng paghihirap. So mababanggit mamaya sa talata na kasunod yung tumutukoy dito, no. So itinatampok nito ang kadalian kung saan kayang may sakatuparan ng Diyos ang tila imposible na nilalampasan ang mga inaasahan at limitasyon ng tao. So again, ito yung mga sitwasyon na kung saan hindi natin to lubos na mauunawaan agad, no? At ito yung nagpapakita ng sovereignty ng Panginoon. So sa kabuong aklat na ito, ito ay tumutungkol nga ho sa pagpanumbalik ng Jerusalem mula dun sa kanilang pagkabihag, at dito ay bigla silang dadalhin ng Diyos, no, sa pagpapala. So natalakay natin to doon sa Isaiah 63:64, no, na yung gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan, no, siya ay pagpapalain, at yun nga, no, mula doon sa matinding paghihirap ay makakaranas sila ng kasaganahan. Yan, so ito rin ay ang tinutukoy na anak ng lalaki kumakatawan sa isang pangakong natupad, isang bagong simula na dumarating sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi sa pagsisikap ng tao. Ito ay tumutukoy, nagsisimula sa isang imahe ng isang babaeng nanganganak na nagsisilbing, siyempre ito yung sayon, na isang bagay na bago at makabuluhan. So ito ay sitwasyon na kung saan biglang musbong o yung biglang nagkaroon ng panganak. Ito ay minsan ay kadalasang kumakatawan sa proseso ng paglilinis or bagong simula or bagong buhay, no? At alam naman natin na yun nga po, pangako ng Panginoon ay bibigyan niya ng bagong buhay ang kanyang bayan, no? At ito nga po yung nangyari, ginamit ang salitang labor o panganganak. Yan. So ang babae sa kontekstong ito ay maaaring ito nga po, no, at tumutukoy sa bansang Israel na dumaan sa mga pagsubok at paghihirap, ngunit
ngayon ay nasa bingit ng isang bagay na magbabago. So, new life, new nation, no? At ito yung nagpapaalaala na minsan may naranasang sakit, pero dito ay tila wala nang mararanasang hirap. At di tulad ng nanganak na isang ina, no? Kada panganak niya ay nandun lagi yung pain. Pero dito ay tila isang mahimalang sitwasyon na kung saan ay hindi na mararanasan ang sakit. So ang pahayag at talatang ito ay tumutok sa bigla ang pagsilang ng isang bayan na nagmula sa wala, no? Alam naman natin na tila walang magandang aabutan doon sa sitwasyon ng Jerusalem, at pero dito pinakita na mayroong bago, no? Bagong itsura or bagong buhay. So ito ay biglang muling pagsilang ng Jerusalem buhat sa wala o sa isang bayan na mula sa tiwangwang, mula sa mga dawagan at walang makikita maganda, ay sa isang iglap, no? Parang sa isang kisap mata lamang ay magkakaroon ng bagong itsura, no? Kompleto, maunlad, masagana. Compare doon sa walang-wala, pero ito nga po, no? Ito yung pangako ng Panginoon na gagawin niya, no, para sa kanyang bayan. Ito yung kanyang pamamagitan. Yan, so ito ay pagbanggit ng isang lupain ay pinanganak sa isang sandali, ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng tiyempo at soberanya ng Diyos. So, timing sa mga plano ng Panginoon, sa kanyang mga layunin, ay makikita natin sa mga talatang ito. Yan, magandang gabi, Kuya Bob. Yan, maulan na gabi. Yan. So, binibigyan din dito na ang Diyos pa rin po ang may control, no? Ang may control sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga nangyayari. Even sa panahon natin ngayon, hindi po porket nagiging modern ang mga bagay-bagay ngayon ay hindi na kontrolan ng Diyos, no? Hindi po. Until now, syempre, ang Panginoon pa rin ang may control. So, huwag natin ialisin sa ating mga isipan na ang Panginoon ang tanging may kakayahan ng gawin ang lahat tulad na ginawa niya sa kanyang bayan na biglang pagsilang na tumutukoy sa biglang itsura nito. Maaari ito magsilbing isang nakakaaliw na paalaala para sa mga mananampalataya, no? Coming from talagang from word na devastated, pero ngayon talagang parang yung itsura niya is enchanted, no? O enchanting, no? So sa panahon ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, makikita natin ang Panginoon ay gumagawa pa rin po ng kanyang plano, no? Ng eksena na siyempre nagsasakatuparan ng kanyang mga banal na layunin para sa kanyang bayan. So, simbolismo, yun nga po, no, ang babaeng nanganganak ay naghahatid ng ideya ng bagong simula. New life, new beginning, yan, restoration, yan. So, ang pagsilang ng isang bata, ito ay niuugnay sa pag-asa, kagalakan, at pangako, no, bagong buhay. Yan, so, sa konteksto ng propesiya ni Isaiah, ang mga ito ay sumisimbolo sa pagpapanumbalik, no? Doon po lagi, titingnan lagi natin yung word na restoration sa aklat ng propet ng Isaiah, no? Pagbanggit din sa isang batang lalaki ay sumisimbolo rin sa lakas, pangako at pagpapatuloy ng lahi ng isang pamilya, at ito ay makikita bilang isang simbolo ng katuparan nga po ng mga pangako ng Panginoon sa kanyang bayan. Yung pagsilang ay isang bagong panahon o bagong buhay na nandun po yung kasaganahan, mararanasan yung pagpapala ng Panginoon. Yeah, so, sa isang sa mahalaga pang aspeto ng talatang ito,
ito ay siyempre tumutukoy sa soberanya ng Panginoon, sa kanyang control, sa kanyang perfect timing, sa kanyang layunin, at sa kanyang pagtupad, sa kanyang pangako. Kaya nga po tayo palagi tayong pinapaalalahanan ng mga talata na ito na tayo ay patuloy na tumingin, no, sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Sa talatang ito ay isang napakabasiglang talata na naghahatid ng mensahe na hindi inaasahan, unexpected, no? Unexpected na tila ay nakakagulat, no, nakakabigla, no, para sa mga tao. Ayan, so ito yung ating titingnan na patuloy nagbibigay inspirasyon at naghihikayat sa bawat isa sa atin, no? Kaya tayo patuloy na pinapaalalahanan na tayo ay manampalataya, no? Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon dahil nandun po lagi yung paalaala ng Panginoon sa kanyang mga pangako. At siyempre, kadalasan ito ay taliwas sa ating pananaw, sa ating paningin, sa ating pag-iisip. Kaya nga, lagi nandun yung yung his thoughts is higher than ours eh. Hindi talaga natin maaarok. Minsan, no, yung common sa atin ang makikita, ang pinapakita, ang sinasabi ng Panginoon, uncommon sa atin naman. No? Sa Genesis 21, verse 1 and 2, ang kapanganakan ni Isaac kay Sarah, isang mahimalang pangyayari na tumupad sa pangako ng Diyos sa kabila ng imposible ng tao. Kasi ilang taon na po si Sarah nun, di ba? Talagang hindi na talaga mga, sa ano nila, edad ni Sarah is 90, no? At sino ba naman ang mag-i-expect na mga anak pa si Sarah? Pero doon, anong nais na sabihin sa atin? Na wala pong hindi kayang gawin ng Diyos. No? At siya lang po ang makakagawa nun. Okay, so Micas 5 verse 2 and 3, ang propesiya tungkol sa isang pinunong isisilang sa Bethlehem na siyang nagdadala ng mga layunin ng Diyos. Yan. So, unexpected talaga eh. Yan. So, John 16:21, ginamit ni Jesus ang metapora ng panganak upang ilarawan ang kagalakan dumarating pagkatapos ng kalungkutan. At Apocalypse 12 verse 1 to 5, ang mga talatang ito ay isang pangitain ng isang babaeng nanganganak ng isang anak na lalaki na sumisimbolo sa pagdating ng pangwakas na plano ng kaligtasan ng Diyos. Very unexpected, no? Walang kaya nga po yung mga pag-aaralan pa natin sa Biblia, no? Lalo na yung mga propesiya ay talagang makikita natin na hindi natin kayang arukin. Hindi talaga unfathomable talaga, no? Yan. So, para sa atin, patuloy nating kahit na tila imposible ang mga pangyayari, tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Yun lang po, no? Yun lang po yung ayos na ipaunawa sa atin dito. Talagang may mga bagay na hindi natin ma-explain o maunawaan, subalit dahil sa ating patuloy na pagtitiwala sa Panginoon, tayo ay mas ipinagpapasa Diyos natin ang lahat, no? Yeah, so ang pag-ibig ng Panginoon ay laging nandun sa kanyang yung pagnanais niya na maisakatuparan ang kanyang mga pangako, lalo sa kanyang bayan. At huwag nating aalisin na ang Panginoon ay kahit kailanman ay ang nais niya ay yung pagpapanumbalik, no? Restoration. Yan. So, again, ang Panginoong Jesus, siyempre ang katuparan ng pinakadakilang pangako ng Diyos. Ang mahimalang katangian ng panganak na inilarawan dito ay kakawig ng berheng tila, di ba? Actually, yun din po, no? Isang rin na ang proseso ng mga tao ay nandun po yung pagtatalik na mag-asawa, pero dito po nakita natin, no? Through the Spirit of the Lord, Spirit of the God Spirit, no?
ay nandun po. Nagkatawan tao ang Panginoong Yesus. So, ito po yung mga sitwasyon na kung saan ay hindi natin talaga kaya explain. But again, yung unexpected, yung unplanned na mangyayari dito ay tanging ang Diyos lamang po, no? Ang may kayang gawin ito. So again, ito ay makapangyarihang palaala ng kakayahan ng Diyos sa katuparan ng kanyang mga plano. Okay, so verse 8, may nabalitaan na ba kayo o nakitang ganyan, isang bansang biglang isinilang, ang sayo na hindi maghihirap ng matagal upang ang isang bansa ay kanyang isilang. So, grabe po, no? Tumutukoy po ito sa kapangyarihan ng Panginoon. No? Sino ba yung nabalitaan natin gano'n, no? Na walang naramdamang, parang bigla na lang lumabas, no? Bigla na lang lumabas, alam mong buntis ka pero bigla na lang lumabas na hindi ka man lang nakaramdam ng early signs ng labor, no? Ito ay kapansin-pansin na siyempre deklarasyon ng kakayahan ng Diyos na magawa at maisakatuparan ang pambihirang bagay sa mga paraang lumalampas sa ating pananaw, sa ating pangunawa. At talaga namang sino nga ba? Wala pa po nakakagawa nun, no? Wala pang nasa data nun sa mga sa medical. So hinahangaan ng talata ang mga imposibleng bagay na ito na isang bansang isinilang sa isang araw, ngunit ito nga po ay pangako ng Panginoon para sa sayo na kumakatawan sa Jerusalem at sa kanyang bayan. And so ito ay naglalahad ng kahangahangang kapangyarihan ng Diyos na magdulot ng bagong buhay at pagbabago. So, talagang marami tayong hindi lubusang maunawaan sa mga ginagawa ng Panginoon. Subalit, ito, naiintindihan natin ang nangyayari. Ang nais lang naman niya talaga is, yun nga po, yung maisakatuparan ang pangako niya sa kanyang bayan at nandun yung bagong buhay, no? At pagbabago sa mundo. Ito ay nagpapahayag ng pagkamangha, no? Yung reaksyon mo na makakita ng ganitong sitwasyon ay nandun po talaga yung mapapawawa talaga, no? As in speechless. Yan. So ito ay talata na nagsisimula sa isang serye ng rhetorical na tanong na nagbibigay diin sa hindi ka paniwalang paglalarawan. Sino ang nakarinig ng itong bagay? Sino ang nakakita ng itong mga bagay? So dito po sa mga tanong na to, ito ay wikang natatangi. Natatangi ang Diyos lamang po ang kayang gumawa nito. Na hindi maunawaan, lubusan ng tao. So, pinapahiwatig nito ang malapit ng ihayag ay, yun nga po, lampas sa pangunawa at karanasan ng tao. Kaya nga po sa sitwasyon natin, no, sa buhay natin minsan, may mga sitwasyon tayo na hindi natin lubusang maunawaan, subalit nagagawa, no, na nalampasan dahil simple po, nandun po yung gabay at tulong ng Panginoon. So, ang magtukoy sa pagdadalamhati ng sayon ay nagpapaalala sa imahe ng isang babaeng nanganganak na nakaranas ng matinding sakit at paghihirap bago manganak. So, actually, naalala ko yung yung nanay ng mga anak ko, yung kumot, napunit niya gamit yung ngipin, no? So, ganun kasakit. Actually, yung rate na 1 to 10, kulang po yun eh. Dapat nga, rate 1 to 100 talaga eh. No? So, again, hindi ko naramdaman yun. Ang nararamdaman ko lang ay hilab ng tiyan. No? Although, hilab din naman yun, kaya lang mas matindi po yung sakit na, no? So, binibigyan din ito ang matinding imahe ng kahirapan o paghihirap na kasama ng pagsilang na isang bagong bagay at kagalakang kaakibat nito. Ang mas malawak na konteksto ng talatang ito ay yun nga po na yung pagpanumbalik ng Israel na mula sa pagkabihag. So, talatang ito ay isang makapangyarihan at pagpasiglang talata na mas bibigay diin sa kapangyarihan ng Panginoon para sa bagong buhay at syempre pagbabago po ng mundo.
Kaya tayo ay pinapalalahanan ng mga talatang ito na minsan talaga may mga bagay na hindi natin in-expect o hindi natin inaasahan, subalit mapapaano lang tayo, praise the Lord, no? At alam natin ang Panginoon lamang po ang nakakagawa nito. Yan, so sa Genesis 18 verse 14, nagtatanong ang Diyos, mayroon bang anumang bagay na napakahirap para sa Panginoon? So sa konteksto ng mahimalang pagbubuntis ni Sarah, nakakahantulad ng tema ng kakayahan ng Diyos na gawin ang imposible. Yun nga po yung nasa isip ko, yung sa jeep kanina, no, sabi ko, ano ba yung ano ba yung kayang gawin ng Panginoon? Actually, mali yung tanong eh. Ano yung hindi kayang gawin ng Diyos? No? Yan. So, kaya patuloy lang tayo umasa sa Panginoon. Kasi siya lang po talaga, siya yung nakakaalam ng plano niya, no, ng layunin niya. That's why patuloy tayo magtiwala sa kanya. Ayan, so Ezekiel 37 verses 1 to 14, ang mga talatang ito ay ang pangitayan ng mga tuyong buto na nabuhay na sumisimbolo sa pagpupunumbalik ng Israel. Katulad ng kapanganakan na inilalarawan sa talatang ito. Ayan, sa Mateo 19:26, sabi ni Jesus, sa Diyos ay posible ang lahat ng bagay na pinatutunayan ang mensahe ng kapangyarihan ng Diyos na isa katuparan ang tila hindi makakamit. Again, yung talag ang tanging Diyos lamang po, no, ang makakagawa ng lahat, is omnipotent. Yan. So bilang mga mananampalataya, lalo na po sa panahon natin ngayon, ito po ay maunawaan natin lalo, no? Sana mas lalo nating tumatak sa isip natin ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Panginoon, no? Lalo na po ang pagpapanibago ng buhay, itong biglaang panganganak ng walang nararamdamang sakit ay mas tumutukoy po ito, nagbibigay diin sa kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga simbahan at sa mundo. Hinahamon tayo nito na magtiwala sa Diyos. Kaya tayo ay patuloy na umasa sa ganap ng mga plano ng Diyos, sa anyang layunin, na dahil alam ng Diyos na ang kanyang kaharian ay darating sa kanyang perpektong panahon. Walang nakakaalam, no? Maalala natin, sinabi rin ng Panginoong Jesus na even siya hindi niya alam, no? Tanging ang Ama lang nakakaalam. So tinitiyak nito sa atin na walang balakid na napakalaki para malampasan ng Diyos. As in, tanging ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng lahat at kayang gawin ang anumang bagay. So walang hindi kayang gawin ang Diyos. Yan. So ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa kanyang bayan ay walang hanggan. Ang isang pamagmahal ng Diyos ay hindi niya iiwan ang kanyang bayan sa kawalan ng pag-asa, kundi gumagawa siya ng may kapangyarihan upang matupad ang kanyang mga pangako dito. At again, tulad ng sa katuparan ay sinilang ang Panginoong Jesus na sa pamamagitan ng kanyang pagsilang ang isang bagong bayan, ang simbahan, kung paano mahimalang ipinanganak ng Diyos ang isang bansa, ay nandoon yung nakakamangha na kapanganakan o pagkasilang ng Panginoon. Yan, so again, paalala sa atin na tayo ay patuloy na mailagay maunawaan sa ating puso ang makapangyarihang pagpapahayag sa mga kakayahan ng Diyos na gawin ang hindi nagagawa ng tao. Verse 9, ang sabi ni Yahweh, huwag ninyong isipin na ang bayan ko ay hayaang umabot sa panahong dapat ng iluwal at pagkatapos ay pipigilan sa pagsilang. Grabe, lalim nito. Shall I bring to the birth and not cause to bring forth, said the Lord. Shall I cause to bring forth and shut the womb, said thy God.
So ito ay isang pangako. Naghahatid ng pangako ng katapatan at kapangyarihan ng Diyos na tapusin ang kanyang sinimulan. Kaya nga po ang title, no? What I started, I shall finish. So ito ay paglalarawan ng panganak na ginamit upang ilarawan na hindi iniwan ng Diyos ang kanyang bayan sa kalagitnaan ng mga paghihirap nito, no? Sa plano yung pamamagitan, yung intervene, no? Banal na intervention ng Diyos. Dito sa talatang ito, inilarawan ang isang sitwasyon na isang babae na nasa panganak o nagle-labor. Subalit, hindi na ito natuloy, hindi na tuloy ang panganak. Imposible na mangyari na sisimula ng Diyos ang kanyang gagawin sa kanyang bayan at hindi ito tatapusin. Tinitiyak ng talatang ito sa bayan ng Diyos na siya ay handa at may kakayahang tuparin ang kanyang mga pangako at dalhin ang mga pagpagpalang kanyang plinano. Actually, itong talatang ito ay napakalalim, no? At ang nais sabihin ng Panginoon dito na ang katangian ng Diyos bilang maaasahan at mapagkakatiwalaan. Ano man ang sitwasyon, ang kanyang mga layunin ay hindi napipigilan. Talagang mangyayari. No? Kaya nga po yung mga unexpected, mga unplanned na sitwasyon ay nangyayari. No? Sa pananaw ng tao, ito ay nakakabigla o nakakamangha. Yan. Ito ay isang talata na naghahatid ng pangako ng katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Tatapusin ang kanyang sinimulan. Ang paglalarawan ng panganak ay ginamit upang ilarawan na hindi iniwan ng Diyos ang kanyang bayan. Ang tema ng panganak at ang konsepto ng Diyos bilang dulang lumikha at taga-suporta ng buhay ay isang pangunahing metapora sa Biblia na kadalasang ginagamit upang sumimbolo sa mga bagong simula, paglago at pagbabago. Kaya makikita natin, no, sa mula pa doon sa verse 7, 8 and 9, at tumutukoy nga po ito doon sa tatapusin ng Panginoon ang kanya na simulan at gagawa siya, no, ng bagong simula, no. So ang tema ng panganak ay tumutukoy sa pangyarihan ng Panginoon na simulan at gawin ang mga plano na kanyang ipinangako sa kanyang bayan. Dito sa talata na ito ay makikita ang ideya ng banal na providensya or providensya at ang katiyakan ng katapatan ng Diyos sa pagtupad sa kanyang tipan sa kanyang bayan. Ang mga rhetorical na tanong ng Panginoon sa talata ay nagsisilbing hamunin ang mga mananampalataya ng mga Israelita. Yan, sa tatlong talatang ito, makikita natin na ito ay isang paggarantiya ng Diyos na kung pasimulan niya ang isang proseso ng pagpanumbalik, titiyakin niya ang pagkumpleto nito. Yan, so tandaan na ang lungsod ng Diyos ay ito ay tumutukoy, siyempre sa talatang ito ay tumutukoy sa Zion at tumutukoy din siyempre sa konteksto ng end times, no, sa dulo panahon. So ang original na nasa konteksto siyempre ang Israelita, pero andun din yung pag-usap sa end times. Yan, so tinitiyak din ng Diyos Tinitiyak ang mga tao ng Diyos na ang Panginoon na nagsimula ng gawain pagtubos at tiyak na magtatapos dito, tulad ng isang ina na hindi na kailanman huminto sa panganak pagkatapos ng buong termino ng kanyang pagbubuntis. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Ang kanyang mga pangako ay kanyang tutuparin sa kalagitnaan ng mga sitwasyon. Siya ang nagpasimula, siya ang nagpapanatili, at siya ang magtatapos dito. Sa dulo, ang Panginoon at ang kanyang relasyon sa tipan ay garantiya ng tagumpay. Kaya naman tayo ay patuloy na umasa sa Panginoon. Meron siyang plano, meron siyang gagawin. Kaya tayo po ay napaalalahanan sa talatang ito
na patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Pilipos 1:6, yamang may lubos na pagtitiwala rito na ang nagpapasimula ng mabuting gawa sa inyo ay siya magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Siyempre, ang Diyos po yun, no? Genesis 18 verse 14, ang rhetorical na tanong ng Diyos kay Abraham, mayroon bang anumang bagay na napakahirap para sa Panginoon? Siyempre, ito ay papahiwatig ng kanyang kakayahang tuparin ang kanyang mga pangako na tila ay imposible sa pananaw ng tao. Romans 8:28, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya na itinatambok ang kanyang layunin sa bawat pagkakataon. At awit 138 verse 8, tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Ang inyong matatag na pag-ibig o Panginoon ay magpakailanman. So again, naghihintay man tayo ng sagot minsan o ng paggaling yan at o ng direksyon, no? Pero tandaan natin, lagi natin ipagpasa Diyos, lagi natin iasa sa Panginoon. At patuloy tayo inihikayat ng 3 talatang ito na nakita naman natin kung ano yung gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan. Wala pong hindi kayang gawin ng Panginoon. Kaya po tayo patuloy na magtiwala at ang ating buhay ay sa Kanya lang natin, no? Ituon, ibuhos, isuko dahil siya lamang po ang nakakaalam ng lahat, siya lang po may kayang gawin ng lahat. So pinapaalala ito sa atin na magkaroon ng pananampalataya sa mga perfectong tiyempo, no? Sa timing ng Panginoon, sa kanyang mga gagawin, sa kanyang mga ipapatupad, sa kanyang itutuparin na pangako. Lalo-lalo na dito sa kanyang bayan. So paalala sa atin na tayo ay tulad ng tulad ng lingkod ng Diyos, tayo patuloy na ilagak ang ating pag-asa sa Panginoon, anuman ang ating mga hinaing, anuman ang ating mga nararamdaman, ay patuloy tayong magtiwala sa Panginoon dahil wala nga po hindi kayang gawin ang Diyos. Again, nakikita natin ang pagmamahal ng Panginoon na tulad ng panganganak ay sumasalamin sa matalik na pakikisangkot ng Diyos sa buhay ng mga tao. Kaya tayo ay inaalok tayo nito na ang Panginoon lamang po ang kukumpleto ng lahat ng mga bagay na ito. So again, tandaan ang Panginoong Hesus ay siya ang patuloy nating maitaas. Ang sakripisyo niya, ang sakripisyo ng Panginoong Hesus sa sukdulang katiyakan. Natatapusin ng Diyos ang kanyang sinimulan. Alam naman po natin ito, no? Siyempre ito sa dulong panahon. Yan. Kaya nga, what I started, I shall finish. So again, ito ay mga pangyarihan, deklarasyon ng katapatan at kakayahan na tapusin ng Diyos ang kanyang sinimulan. Tinatawag tayo na magtiwala sa kanyang mga pangako. Mga pangako na alam naman natin po na kanyang tutuparin. Na humanap ng pag-asa sa kanyang pag-ibig, sa kanya lang natin ilaga ang pag-asa natin, ang ating buhay, ang ating mga sitwasyon. At siya po ang kukumpleto, no? Kasi actually nakumpleto na po. Makukumpleto sa pamagitan siyempre ng Panginoong Hesus sa dulong panahon. Again, what I started, I shall finish. So yun po mga kapatid, dyan po muna natin tinatapos sa ating talakayan. Sana po ay lubos natin maunawaan, no? Kung sakaling may tanong po kayo, pwede nyo po ako i-PM or si Pastor Dom, no? Ayan. So, yan po, tayo po ay dako na sa ating pangwakas na panalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, na dakila sa lahat, maraming salamat po. Tunay ka. Ikaw lamang po, nag-iisang Diyos. Ikaw lang po ang kayang gawin ang lahat. Ikaw lang po ang walang hindi kayang gawin. Panginoon, maraming salamat po sa pag-aaral nito, sa iyong mensahe na patuloy mong pinaunawa sa amin. Ang kapangyarihan mo, ang soberentiya mo, Panginoon.
Wala kami ibang dapat asahan at pagkatiwalaan kundi ikaw lamang. Samahan niyo po kami sa gabing ito, sa aming pagpapahinga, sa aming pag-uwi, na may patuloy kaming matuto at may pamuhay at mapagbigay ng karangalan sa iyo. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. Siyempre, kasama ko si Pastor Dom, si Brother Edgar, Pastor Nanding, Sister Irene, kaya Kuya Bob, ayan. At sa lahat po na nakasama ko sa live, sa mga hindi ko nakita ang pangalan, alam niyo na po kung sino kayo, no? Maraming salamat po. Kita po ulit tayo bukas. God bless po. Solid Day of Gloria.